na ang Dillon Aero na nagrebisa sa disenyo ng Gatling gun. We were essentially fed up with it. It broke and broke and broke. So we went back to the drawing board and said, what is wrong with this thing? Let's make it work. Ang resulta, ang Dillon M134D, isang minigun na kayang magpaulan ng bala. Siguradong magmumukhang keso ang kalaban. Pag ito tumama sa'yo, Diyos ko, kahit kaluluwa mo, tad ng putas. The minigun is iconic for the principal reason of its rate of fire. It has the ability of firing at extremely high rates, 3,000 or 4,000 rounds a minute, without generating an excessive amount of heat in the barrel. The gun has 6 barrels in it, which means that even though it's shooting at 3,000 rounds a minute, 50 shots a second, each barrel is only experiencing a 500 round per minute rate of fire. Anytime you have 6 barrels that can bring 3,000 rounds on a target within 1 minute, you have a tremendous amount of lethality. This allows you to put an extremely high concentration of fire on a given target, shift to another target in very short order, and put fire on it, and then can repeat this process over and over. Teka lang baka hindi nyo narinig. Kaya rin itong magpuputok ng 50 bala bawat segundo. Tingnan mo, para ka lang naglalaro ng PlayStation. Parang sa sine. Singtindi ng bungangat ng makulit mong biyanan. At ang malupit pa, iba-ibang klase ng bala ang pwedeng ikarga sa Dillon M134D. One of the things that makes the minigun so special is that it fires NATO 7.62mm standard ammunition. The Dillon Gatling gun can fire all types of standard ammunition. That includes ball, tracer, slap, armor-piercing, or even incendiary. Ibig sabihin, pwede itong gamitin sa kahit anong klase ng laban. Ayan o, Diyos ng habagin. Banatan mo pa, pare ko. Buhay ka pa. There really isn't a whole lot of limit to where you can put this gun. But what we're finding in Iraq and Afghanistan is that the answer to every problem isn't a JDAM or a tank. Large caliber weapons may not always be the right choice. 50 caliber machine guns and tank rounds can penetrate houses and put civilians at risk for collateral damage. So small caliber weapons are often chosen. Fortunately, the Gatling gun is a small caliber weapon with great capability. Patok ang Dillon Aero Gatling gun dahil sa dami ng balang binubuga nito per segundo. Kahit limitado lang ang layong kaya abutin ng bala. Kaya nga lang, 2 tao pa ang kailangan para ma-operate ito. Ayun, kaya number 9 lang siya. Pag nanakaw tayo, yung ano na yung marami. Andito pa rin tayo sa factory ng Tentay Patis sa may San Jose Navotas. Kasama pa rin natin si Erning at si Tado. At kasama natin si Miss Marilyn Mercado, isang battle porter po dito sa factory na to. Ate Marilyn, nakakailang bote yung paglapag mo dyan sa isang oras? Marami po. Marami. May nabasag na po ba kayo sa paggaganyan nyo? Anong pakiramdam pag may nababasag kayong bote? Masaya, sarap. Masakit natin to. Masakit natin to. Ate Marilyn, may bawas po ba kayo sa sahod pag nakakabasag kayo? Wala? Hindi po ba mabibigat yung mga bote? Pagka walang laman, hindi naman mabigat. Lumalaki po yung muscle ninyo? Hindi naman. Malaki na. Sino nagturo sa inyo para maging battle porter? Hindi ari po. Mga supervisor. Bakit po kailangan ilagay dito yung mga bato? Ba't di na lang po diretso doon? Para napipilian yung mga bote. Pagka mayroong mga basag, may lamat sa ano. Bote ho to ng gin. Tama! Ang tanong sa inyo, ilang taong kailangan magsakripisyo at malasing para makapagpatis ang mga kababayan natin? Marami. 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 Para makapili malasing. Eto, Tado, Erning, isipin mo, kung sundalo ka, papasok ka sa building na malaki, kailangan mo na sandata na pangkatok. O kung di lang bastang pangkatok, ay yung sandata na kayang gumawa ng sariling pinto. Lupit, no? Tama! Para sa number 8 sa ating countdown ng man-portable firepower weapons, pumunta naman tayo sa Israel, isang bansang ayaw tantanan ng karahasan. Kaya naman, kung ano-anong sandata ang nagagawa dito. Dito rin naimbento ang isang kakaibang kagamitan na kayang magbukas ng anumang klaseng pinto, ang Simon. Susi sa urban warfare ang kakayahang mangwasak ng mga pintuan para makapasok agad ang mga sundalo. Pero alam ni Tamir Eshel
na delikadong pumasok sa isang pintuan kapag hindi ka imbitado. A big problem in urban combat. How to open a door that is locked. Paglapit pa lang sa pintuan, agrabyado na ang sundalo. Lamang kasi ang mga kalabang nag-aabang sa loob na pwedeng mambulaga. Oo, kakatok ka. When you want to enter a home, what to do? You knock on the door. O kung taga-MPD SWAT, siguro gagamit ka na ng maso na ihahagis mo kapag natakot ka na. Dito sa Israel, nakahanap sila ng simple pero epektibong solusyon para sa problemang ito. Ang Simon. Hindi mo na kailangang kumatok. Kilala sa Estados Unidos sa tawag na GREM o Grenade Rifle Anti-Munition, ang espesyal na granadang ito ay pinapaputok gamit lamang ang isang ordinaryong assault rifle. You just mount it on the rifle. It can be fired with any bullet. You don't need to change magazine. You don't have to use any blanks here. You just aim it and fire it. Simple lang ang mekanismo nito. Pagkalabit sa gatilyo, sinasalo ang bala ng tinatawag na bullet trap na nasa likurang bahagi ng Simon. Ang puwersa ng bala ang nagtutulak sa granada palabas at papunta sa target. Sa hugis naman ng granada nakasalalay ang pagiging epektibo nito. Parang sibat lang, no? Na high-tech. Explosive is shape charged so that it provides a cone of blast. So this cone goes up to about 1 meter in diameter of area that touch the door and push the door. It doesn't matter what kind of door you have. It just works in every door and the solution is very robust. Sakto lang ang kargang pasabog ng Simon para wasakin ang target na pintuan. Sinadya ito para mapanatiling ligtas ang mga taong nasa loob at labas ng gusali. Huwag ka lang sumandal sa pinto, ah. Panalo rin ito kung ayaw kang pagbuksan ni Mrs. pag umuwi ka ng lasing sa gabi. When Simon hits the door practically falls down. It's taken off its hinges, falls inside, and that's it. No debris, no risk, and no danger to the troops or to the occupants. Panalo sa presyo at madaling bitbitin ang Simon, pero mahina ito sa range at firepower. Napakalimitado rin ng kayang gawin ng granada, kaya nasa ika-8 pwesto lang ito sa ating listahan. Ang tanong, makakawasak din kaya ito ng pinto ng bus? We say sophistication is in the simplicity. You fire it and that's it. The door is open. Man-Portable Firepower System, isang matinik na anti-tank weapon. Sa numero 7, malupit rin ang pangalan, ang Matador. Parang brandy lang, no? It's an excellent, very powerful weapon. Ang mga shoulder-launched weapons ay unang ginawa panglaban sa mga tangke at armored vehicles. Pero, naimbento ang Matador sa konteksto ng urban warfare. It is designed to address urban targets. So you can use the same weapon in the outdoors against armored vehicles and against buildings. You just mount it on the shoulder. You aim it to the target. You push the trigger and you fire the munition. Ang pangalang Matador ay pinaikling Man-Portable Anti-Tank and Anti-Door. Kargado ito ng multifunction 90mm na warhead. What we have here is a sophisticated tandem warhead with a tandem fuse also. And the fuse itself is determined, the switching mode, that is determined by the operator. First thing that you need to notice, there is a small switch here which is very important. It actually determines the mode of operation. Ang switch na ito ang nagkokontrol sa layo ng agwat ng pagsabog ng 2 charges sa loob ng warhead. Ang unang setting ay ang short interval mode, kung saan magkasunod ang pagsabog ng 2 charges. Karaniwan itong ginagamit para tumibag ng mga makakapal na dingding. Ang ikalawang setting naman, ang tinatawag na blast mode. Mas mahaba ang agwat ng pagsabog ng 2 charges dito. Imbis na sa dingding pa lang, ay sabay na sumasabog ang mga charges. Makakapasok pa mismo sa loob ang pangalawang charge para mas makagawa ng perwisyo. Ang unang pagsabog ay gagawa ng butas at ang ikalawa ang wawasak ng tuluyan sa gusali. Iyan ang Matador. Hindi lang toro ang kanyang kayang kanain. Matador is very powerful. The